Kung makikita nyo rito mga idol, mukhang okay naman. Unang score ng laro ay off sa 2-man game ni Len at AR. Kung big man ka sa NBA, dapat po talaga ay ganitong respectable yung float game mo mula sa ganitong range. Kasi kung hindi, wala. Mahihirapan ka talagang makascore. Unang mga puntos po ni Len to mula nung nag-debut siya sa Lakers last month. Yes, isang buwan po mahigit ang lumipas at ngayon lang ulit siya nagkapuntos. To be fair, hindi rin naman kasi siya ginagamit gaano. Dito naman po sa sumunod nilang possession, andyan nga po si Luka at makikita nating pa-drive na sa baseline. At ewan ko pero humarang si Len dyan sa driving lane po ni Luka. Siguro naisip niya na pwede niyang isil si Giannis dito, ewan ko. Pero dahil sa mga ganitong pagbara nga sa driving lane, kaya napapa-small ball na lang din ang mga coach sa NBA. Even po dito ay nagawan pa rin naman ng paraan ni Luka na bigyan siya ng good look sa loob. And again mga idol, dapat talaga may ganito kang float game kung center ka, short stab na push shot. Kaso dito wala, mintis si tropa. Sadyang hindi lang din talaga mabilis si Len mga idol. Nasabi na natin to sa video natin nung pagkuha pa lang sa kanya ng Lakers. Nalimitado talaga siya kung speed ang pag-uusapan natin. Kailangan niyang mag-help dito kasi si Giannis ay pumapasok na po sa loob. Ang resulta, dinalayo siya doon sa tao niya na stretch big man na si Brook Lopez. Na isang 37.1% shooter mula sa labas, wala. Hirap siyang makarecover dyan sa labas kay Brook. Hindi ko alam mga idol kung nagkakataon lang din talaga kasi kung big man ka, you're supposed to be big din talaga sa ilalim at yan din naman yung ginagawa siguro nila dito na tumitesting siyang pwestuhan si Brook. Maybe dahil wala lang sila talagang chemistry pa ni Luka, kaya ganito na mukhang imbes na makatulong, tila hinaharangan pa niya si Luka sa atake niya. Ayan natigilan na lang din kasi may malaking bula sa harapan niya. Although effective naman siya sa pagiging malaki, malamang, malaki naman kasi talaga siya. Yun nga, kung hindi po na-challenge yung bilis niya, feel ko ayos naman siya. Pero kasi lagi namang ma-challenge yun. Nag-drop nga siya rito nung sinasalubong niya si Kuzma at disente naman din yung pagsabay niya. Kahit nahuli siya rito sa pag-pivot ni Kuz. Pero pag ganitong elite player na, hindi talaga ako kumpiyansang makakasabay siya. Parang cone siya dyan na iniiwasan lang pag tumatapat sa mga mabibilis na players. Again, expected na rin naman dapat natin to kasi kung maliksing big man to, edi pinag-aagawan na talaga yan at hindi lang basta-basta binibitawan ng mga teams na pinaglalaroan niya. That's why ang hirap din ito palaruin mga idol. Kasi hindi na nga siya nakakasabay talaga sa mabibilis, tapos ang hirap pa niya mag-recover kung babalik man siya sa tao niya. Ang tanging magagawa na lang talaga ng team niya ay ilagay sa drop coverage si Len tulad nga ngayon, pero kahit ito ay nalalampasan pa rin siya. So wala, hirap talaga ang depensa nyo. Ito rin po probably ang unang post-up ni Len dito sa Lakers, ganyan din siya hindi ginagamit. At ito yung mahirap dito kay Len, kasi may mga big man sa NBA na kilala kahit opensa lang. For example, si Al Jefferson kung naaalala nyo, or Jahlil Okafor, na mga skilled big man sa poste at pag binigyan mo ng ganitong pagkakataon tulad kay Len ngayon, malamang score yon kasi may soft touch talaga sila around the basket, mga kilala sa kanilang opensa alone at hindi gaano dumedepensa. Meron din namang bigs na baliktad, yung tulad ni Bismack Biyombo o let's say Ben Wallace na alam mong mga defensive big man. Wala ka mang aasahan sa opensa pero alam mong maganda talaga ang depensa na ibibigay nila. Dito kay Len, ano yung masasabi nyo? Wala. Hindi ka kumpiyansa kung makakascore ba to sa ilalim kasi hindi siya kilalang scorer. Hindi mo rin masasabing okay siya dumepensa kasi kita nyo naman yung mga napag-usapan natin. Nagpanic na nga lang siya rito at nag-commit pa ng turnover. Over the years din ay nag-improve na si Giannis sa mid-range game niya. Pero ewan ko ba dito kay Len kung bakit napakalayo pa rin ng pagbantay niya dyan. Siguro inaabangan niya yung bunggo. Walang bunggong dumating, malamang di tumira na yan. Currently po nung ipinasok na sa rotation si Len ay nag-average siya ng 1 point, 2.5 rebounds, 1.5 assists, and 0.5 blocks per game on 25% field goal shooting. Tapos 16 minutes a game siyang naglalaro. Kaya ano po yung masasabi nyo sa naging laro niya kontra sa Bucks? Palagay nga sa comments idol.